Hello guys! Good morning! For today's video, eto na naman po tayo sa araw-araw nating ginagawa. Ayan, kasama ako ng asawa ko at manguha na naman kami nitong kailangan ng kusina natin. Kung nga po simulan ng aking pagdadaldal dito, ay gusto ko po muna kayong i-shout out yung aking mga followers ko at mga friends ko na palaging nanonood sa mga videos na ina-upload ko. Huwag naman po kayo magsasawa na manood ng mga videos na ina-upload ko kahit wala naman pong kwenta. Ito pa pala nga bago kami pumunta sa bukid, dinaanan po muna namin itong mga alaga namin. Ito pa pala yung mga manok ko na napisa po nung kanyang inahin, siyang po yata. At may isa pa po diyang itik. May itik na nakasama doon na kinulong namin. At dito naman po sa kabilang side, ito naman po yung kalapati. Kalapati po yan, alaga po yan ng asawa ko yan at saka ng anak ko. Meron po dyan na ibatik-batik, may plain na puti, may plain na itim. Ayan po ang kanilang lahi. Yung iba po dyan ay nangingitlog pa, kaya po yan laang po ang nakikita ninyo, pero marami po yan dyan sa loob. Yung iba ay nasa kanilang mga kulong-kulong. At ito naman yung manok na kinakalaban ng manok ko dito sa labas, na talaga naman itong manok ito sa labas ay napakayabang. Yan po ay parang labuyo, yan po ay kung lumipad ay talaga ng mga kala mo naman siya ay agila. Sa bubong talaga siya lumilipat ay. Ito naman yung manok namin dito sa ito palang mga nakakulong ditong manok ay organic yan. Ayan, padadamihin ko din tong mga organic na manok na ito. Malalaki po yan. 2 babae at 1 lalaki diyan. May isang napasama diyan na sisiw na anak ng manok namin na isa na siyam yung kanyang iniitlogan. Isa lang na pisa. Ito naman yung lemon sweeter na kanina ang tapang-tapang. Akala mo naman ay siya ang pinakasiga rin sa kulungan ng manok. Siya yung nasa labas. Tapos ang kalaban niya nandun sa kulungan. Ang linte nito, sarap pitikin. Sarap mo sigurong adobo sa gata. Magagalit yung may-ari niya kapag tinira natin. Ay siya pa naman ang may-ari. At ngayon ang araw na ito ay pumunta na kami sa bukid para naman itong putulin namin itong kahoy na panggagatong namin. Sumama na nga ni ako diyan at nagdala na ako ni ring sako para mailagay ko naman yung maliliit na sanga. Yung maliliit na sanga na yan ay madali po yung magningas. Kaya nga po pinagtsatsagaan ko yan na kunin diyan yaan para po hindi ako mahirapang maggatong kapag wala po yung asawa ko. Eh, siyempre po ako ang nagluluto pag wala siya. Ay, hindi ako mahihirapan. Ayan. Ayan, sinilid ko nga at sinasalansan ko diyan sa sako yan. Kaya na nga pong ipapass forward ito. Baka kayo mainip sa panonood. Yung puno na inaano ng asawa ko, tinatanggal. Ay, kala mo naman kagandang upuan. Kala mo bagay siya yung unicorn. Unicorn na kaya. At ayan nga po, nako, dinadaan ko na lang nga po sa tawa ang mga ginagawa namin dito. Pero seryoso po ako diyan na namumulot nitong mga sanga-sanga ng kahoy. Kapag ka po talagang hindi mo dinaan mo po sa pagseryoso ay talaga po ng mga ay walang kaimik-imik iyan diyan. Sige ang trabaho nila. Kailangan seryoso din pa minsan-minsan. Pero kapag joker ka po pala, ay hindi talaga pwedeng hindi ka matawa eh. Hindi ako makapagseryoso kapag ka ikaw pala ay joker. Eh talagang napapangiti ka din yan kahit pa paano eh. Ayan o. Nauuna pa nga diyan sa diyan yung tiyan ko. Bakit naman kasi itong tiyan kong ito nauuna pa rito sa aking ginagawa eh. Siya ang unang-unang nakikita kaysa sa mukha. Lipat ko kaya yung mukha ko sa tiyan ko. Para madaling makita na yan. O ayan. Patatapos na nga ng asawa ko yung ginagawa niya at ayan na, babagsak na yan. Ayun na. At naalis na nga ni Iniya. Yan. Sisilid ko nga po pala yung inaalis niya diyan at para hindi na siya mahirapang magbitbit ng mga yun. Isisilid ko na dito pa isa-isa. Medyo matatagal-tagal lang kami ng kaunti dito dahil puputulin pa ng asawa ko yung kalahati pa noon para yun naman ang dadalhin sa bahay. At patuyuin muna. Habang wala pa siyang trabaho, bukas ay may pasok na siya, ay hindi niya na yan maiintindi. Kaya sabi ko, kuhain na namin ngayon. Talanganin namin habang mainit pa itong pag-iipon ng kahoy dahil pagdating nandiyon ay tag-ulan na naman.
Ay, ang bilis naman talaga namin makaubos ng kahoy. Ay, ewan ko baga naman. At kahit na wala mang iluto, ay nakakapagluto pa rin ng kahit tubig. Mainit-init parang ng tubig ay pwede na ay. At ayun na nga ni natapos na ako habang gumagawa naman ako din ng aking eco-content. Ay kunyari naman ako naman ay magasindirini at malamok. Ayan. Malamok kasi kaya kailangan nating magpausok. Tiningnan ko na nga din sa bandarini kung meron pa akong makukuha mga sangang maliliit at ilalagay ko, isisiksik ko dun sa sako. Kaya kahit nakasungkod ang lola ninyo dyan, ayan o, nagtatrabaho yan kahit may sungkod dyan. Balakang lang naman ang masakit sa akin. At kaya nga ni po pala ako laging nakasungkod ay para kasi akong matutumba dahil hindi kaya ng balakang ko yung sakit. Ay di ako'y matutumba niyan kaya ako'y nagsusungkod. At ayun na nga ni minakuha pa ako ditong mga sanga, ewan ko lang kung pwede ito, tapapakita ko nga ni ito sa asawa ko. Ako nga ni sa asawa ko yun, dala ko sa nga, hindi daw naman pwede yun dahil basa. Hindi rin pala naari, kaya iniwan ko na lang muna diyan. At akin na munang bubuhatin ering sa sako na eret, adaling ko na sa bahay, are. Ayan. Sabi nga ni ng asawa ko diyan, ay buhatin ko na daw iyan at daling ko na sa bahay para hindi naman mahirap na magantay pa ako sa kanya. At ayun na nga ni, dinala ko na sa bahay namin. At ayun na, inatay-utay ko na nga ni dalhin dito sa bahay namin. Isang bitbita niya, parang walang dala yan Si easy lang sa kanya yung dinala niyang kahoy. Parang wala lang binuhat na lang niya ng ganon. Ay may araw din naman kasi ako'y malakas ang katawan isang buhatan ko lang yan, Diyos ko naman. Sa laki ko ba naman na ito kung hindi ko pa yan kayanin, ay iwan ko na lang. Balakang laang naman ang masakit sa akin at hindi ang mga braso. At ayun na nga rin, nandun na ako sa mayamin doon at malayong-malayo na ako din sa pinanggalingan ko. At mamaya-maya nga ni ay bumalik na akong muli papunta riyan sa asawa ko diyan. Ayan. At nang makarating nga ni siya doon sa asawa niya, ayan, ayun na upo siya at nagpupuna siya ng pawis at talagang pagod na pagod siya Talagang sumisipol-sipol pa siya at nagkakatawag siya ng hangin. Natapos din naman ng asawa ko yung pinuputol niyang pangalawang kahoy at yan ay akin niya namang bubuhatin papunta sa bahay namin. Pero habang nagpapahinga kami ditong dalawa, iniintay ko rin po siya para pagka umuwi na siya, sabay-sabay na kaming makakarating. Pangiti-ngiti pa nga ni po ako diyan kahit na pagod po ako. Ay alam nga naman pong umiyak kita kahit pagod kita, sino naman pong matutuwa noon? Ay digit kita tatawa at hindi iiyak. At nang matapos na nga ni po ng asawa ko yung kanyang sinisibak, ay di tinataas na. Nagkakabuhol-buhol na nga ni po ang boses ko diyan, tayo hindi ko na maintindihan kung ano ang sasabihin ko. Nabubulol na ako sa pagod. At binuhat na nga ni ng asawa ko ering kahoy na na may 60 kilos po yata kita nyo naman, iba talaga ang uragon kasi yan ang uragon po sa amin sa Salitang Bicol po ay magaling. Kahit pa mabigat po yan, kakayanin po niya yan, dadalhin po niya yan doon sa bahay namin. 60 kilos po yan, napakalayo pa po ng bahay namin, dadaan pa po siya doon sa madulas na daan. Papunta po yan doon sa may kusina namin. Sa kusina po namin kasi kami dumadaan para mapadali naman kami lumusot dito sa bukid. Ayan, diyan po nga ni po siya dadaan sa may gripo, papunta doon sa may kusina namin. Medyo madulas nga po ang daan diyan, kaya kailangan po nag-iingat po diyan. Ayan. Maingat naman na nag-hakbang-hakbang ang asawa ko diyan sa paglalakad niya diyan sa malapit sa gripo. At ayun na nga malapit na siya sa amin. Yan nga po pala yung gripo na dinadaanin ko diyan. Kaya mag-iingat ka po sa pagdaan diyan. Tayong tinatapakan mo po diyan ay napakadulas. Dahil noong mga ilang araw na ulan ng ulan. Ay ngayon naman po ay mainit na kaya medyo natutuyo-tuyo na. Ito mga dadaanan mo po nga na ito ng mga simintong ito ay may lumot na ito kaya mag-iingat ka at baka masimplang ka diyan. May mga bato pa nga po diyan na nag-auga-uga na kapag kainapakan mo ay kay parang nagasayaw. Kaya pag ikay natumba dyan ay didali. Dito pala nga madadaanan ko din dito yung burak.
May burak na po pala diyan. Naku, makakapagawa na naman ako nito ng maraming unan. Dito nga ni sa bahay namin, dami ko ng unang kagagawa nitong bulak na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bato na nag-aiwag-iwag. Na kapag ikaw'y nahulog dyan, sigurado sa tubig ka pupunta. Buti sana kung yung tubig na yun ay hindi madumi, ayun ay puro putik. At ito naman po yung kusina namin at may harang na mga sako dahil po nandyan po nakakulong yung aking pato. May alaga po akong pato diyan. At ayan na nga po kanina yung binuhat ko na kahoy na binuhat ko. Para lang yung binitbit ko ng isang kamay. Diyan ka po dadaan nga ni mula dito sa kusina namin hanggang doon po sa bukid. Dito ang lusot sa kusina namin. At pagkatapos nga ni namin pong makarating dito sa bahay, yung sako na dala ko na yan kanina. Mabigat din po yan. Nakala nyo ganun laang nabuhat ko nga niyan. Dito naman ay napansin na silip ko naman iring mga itik ko ba. Malalaki na rin tong itik ko na may kasamang mga sisiw. Magkakapatid po yan dahil isa lang kulungan nila. Ito namang manok ko dito. Kala mo naman napakatapang naman. Tinitira yung manok doon sa looban. Yan. May mga sisiw pa po nga ni kami dyan. Tsaka may itik pa po ako diyan sa loob. Diyan ko muna nilagay habang wala pa po kaming harang na pang chicken net na pangharang sa manok. At ayun nga yung mga palapati ko. Ayan, ang ganda ng mga kulay niya. Talagang pang derby yan. Marami po yan. Yung iba po nandun pa po sa kanilang kulungan dahil yung ibang asawa nila ay nangingitlog. May puti, may plain na puti, may plain na itim. Ito naman yung manok dito. Ito yung kalaban ng manok ko kanina Matatapang talaga tong mga to Lalo na itong nasa labas na to. Akala mo labuyo yan pag lumipad, nakakalipad yan hanggang bubong, hindi mo yan mahuhuli. Kung sakaling pagtangkaan mo yan na kunin ako, hindi mo mahuhuli, talaga ang taas lumipad niyan. Ito naman yung mga organikong manok na may ampon sila na chicken na maliit. Ang ampon nila yan yung chicken ng Texas Yan yung organic, palalakihin ko yung organic ko, padadamihin ko din yung organic na yan. Masakit-sakit din sa bulsa malakas silang kumain. At pagkatapos nga ay umuwi na ako sa bahay at ako'y nagpahinga na. Hindi mo naman maintindihan ring taong kung kailang nandun na sa loob ng bahay, saka doon naman nagsombrero. Ano kayang nito, gustong mangyari? Kung kailang nasa loob ng bahay, saka naman doon mag-sombrero. Ito yata may tupak. Kawasa kasi ang pangalan niya, Jupak. Mapasiba-sibalbato pa Pasiba-silbato pa. Ayan pakuya-kuya-kuy pa yan. Yan talaga ang buhay niya si paring Tiburcio. Paano po hanggang dito na lang po ang aking video at maraming salamat po sa inyong lahat Huwag po kayong magsawang manood ng aking video na ina-upload. Thank you. Bye-bye. Love you all.